La Union, a major port of call and navigational aid during the Spanish galleon trade, is dubbed the surfing capital of the north. The predominantly hilly province of La Union, which consists of one city, 19 municipalities, and 576 barangays, envisions itself to be the agri-tourism of the north after 3 years. La Union Province, a battleground during World War II, is also the battlefield of the participants of Tour of La Union. Ongoing. Alright, Tommy the Tank making a beeline for the start and finish. Coach Lian, about 200 meters, putting the hammer down. Coach Lian, parat, Dejo. It's a close run race by the ever close run race I've ever seen in my entire life. Rano of Excellent Noodles to be released with a 30-second difference dito sa kanyang sumusunod na riders, ano? Carlo Gieb, susunod na rider. Ay, si Carlo Gieb. Si Carlo Gieb. Sundan natin. Okay, right, ladies and gentlemen, ang susunod po ay si Carlo Gieb, ang Eagle of the Mountain, ang back-to-back champion ng Marlboro Tour 93-94. Carlo Gieb, ladies and gentlemen, here we go. Diyan tayo. Iba pa rin si Sir Carlo Gieb ngayon. Kumahataw dito sa 3.4 kilometer individual time trial. Lapit ka na konti ito. The pride of Nueva Vizcaya, ladies and gentlemen, in front, Mr. Carlo Gieb. Hindi po tayo pwedeng pumesto sa harapan, ano? Because pwede siya mag-slipstream. Riders are only allowed with a 2-minute gap dito, lateral gap and rear gap sa kanilang sinusundan na riders, ano? To prevent slipstreaming or what you call etong drafting na tinatawag, ano? It's a 3.4, ladies and gentlemen. 21.8 kilometers per hour ang pagbibidal ni the legendary Carlo Gieb this very moment. This is Carlo Gieb, the 93-94 Marlboro Tour champion from Bagabag, Nueva Vizcaya. Kung hindi po ako nagkakamali, no? Bagabag, Nueva Vizcaya po siya.
Average speed of 17.4. This is an uphill 4%, ladies and gentlemen. Carlo Gieb. Hindi na natin ng konti. Sa harapan tayo. Pero hindi ka tatapat ha. Okay, Carlo Gieb. Medyo iniinda ng konti. On his 60 years na to of age, siguro more than. Si Mr. Carlo Gieb. Contemporary of Renato Tolosa, Enrique Domingo, Placido Valdez. This is Carlo Gieb. Marlboro Tours favorite during his prime, Carlo Gieb. This is a 3.4 individual time trial. Ang speed po niya about 18 to 20. At ito po ay talagang laman ng Philippine cycling history ang kanyang kasaysayan, ano? Ngayon po ay nagpa-participate from Region 2 to Region 1, participating here in Tour of La Union 2023. At nandito rin ang kanyang mga contemporaries like Juancho Bumagat, Jerry Aquino Sr. So about 1.16 kilometers na ang kanyang tinatako out of the 3.4 kilometers. Ladies and gentlemen, buti may signal pa tayo dito, ano? This is Carlo Gieb sa mga bagong riders, newbies, or even hindi pa nakakilala kay Carlo Gieb, ano? Siya po ang legendary Marlboro Tour champion 93-94 na talagang naging makasaysayan sa kanyang history of cycling. Carlo Gieb. Natatandaan ko nung during the Marlboro Tour 94 ay muntik nang makuha ni overall leader noon na si Placido Valdez ang kampyonato. Pero dahil sa nag-blow itong si Placido Valdez dito sa penultimate stage, if I'm not mistaken, ay umabante itong si Carlo Gieb in 1994. Kaya po nasulot ni Carlo Gieb ang kampyonato kay Nueva Vizcano Marlboro Tour rider Placido Valdez in 94. And during that time also ay itong si Placido Valdez ay nag-register ng about 118 kilometers downhill dito sa Marcos Highway during that time. Ayan po si Carlo Gieb, ano? Ito po ay sa aking pakawari, ano? Siya po ay isang matahimik na rider pero mabalasik, ano? Siya po ang tinagurang Eagle of the Mountain, King of the Mountain during his time. Talaga ng pong most revered cyclist itong si Carlo Gieb. Hello. Si legendary sir, shoutout ka. Shoutout sa Bawang Mountain Bikers Association. Okay. Ito sinusundan natin si legend, ano? Ayan. So medyo tumatarik na, ladies and gentlemen, about 1.91 kilometers at 6%. Titingnan po natin ang galawan pa rin, ha? Kung pares pa rin noong Marlboro Tour. At itong mga panahon na to, ang tarik po mga kaibigan, 5%. At nakita naman si Carlo Gieb, oh. Inuunahan pa yung mga excellent noodles riders, contemporary riders, ano lang, excellent noodles, Ryan Togawin, si John Ray Bucat. Carlo Gieb, ladies and gentlemen, in front, up
close, Carlo Gibb here in San Fernando City, La Union. Specifically here in Region 1, from Region 2 pa ito, from Nueva Vizcaya all the way to San Fernando City. Itong si Carlo Gibb ay dumayo para kahit pa paano ay reminisce niya ang kampyonato. This is Carlo Gibb up close here on Dwayne Entertainment. Ayan, sa mga hindi nakakakilala, siya po ang isa sa mga naging back-to-back champion sa Pilipinas sa professional cycling. Lapit ka ng konti, lapit na tayo. Sarapan na tayo ng konti, pero hindi tayo pwede sarapan, okay? This is Carlo Gibb sa mga bagong palabas yan. Bagong labas lang yan. Bagong kasisindi na kanilang cellphone. This is Carlo Gibb up close. 5014. Ayan. Matigas pa rin. 2.38 kilometers or 2.38 or 41 kilometers na kanya natatakbo. About 1.1 na lang. 1 kilometro na lang to mga kaibigan. 1 kilometro na lang ang tatakbuhin ng ating legendary Marlboro Tour champion and cyclist. Kasabayan to nila Juancho Bumagat, Enrique Domingo, Renato Dolosa at marami pang iba. Okay, he's still unwavering and still in his element at this very moment. Alam nyo, hindi na iba sa kanya ang pag-akit, ano? Ang pag-akit sa matatarik, and gets to grips at this very moment. Carlo Gibb. Okay, about 700 meters to go. Carlo Gibb. Ang average speed po niya ngayon, 18.3 kilometers per hour. Ang kanyang average speed, 5% po ang kanyang banat ngayon, with 13.9 kilometers ang kanyang speed. This is Carlo Gibb. You can really cover this man from Bayambang. Ako, it's my first time. Uy, medyo nag-stop ang kanyang chain, muntikan. Pero wala naman, hindi naman naipit lang, naipit. This is Carlo Gibb, ladies and gentlemen. This is individual time trial to, Okay, ito na yung finish, Ito na yung finish. Ayan, dito sa Baxel Ridge. So, good day, Dwayne Entertainment. In front is the back-to-back champion of Marlboro Tour 93-94. Also the Eagle of the Mountain of the fabled Marlboro Tour. At ngayon po ay sumali dito sa Tour of La Union 2023. 60 above ba, sir? Ang nasa 50 to 59. 50 to 59 category. And sino po mga kasabayan nito ni Sir Carlo Gibb sa kategory na to, ng mga veterano? Sila Din Pinili, Enrique Domingo, Dominador Tako-Tako. So sir, paano nyo maire-rate tong akyatin dito individual time trial? Paano nyo maige-grade to 1 to 10? Lang. 5 siguro. Parang nakita ng mga viewers natin kanina nung pinapanood nila, parang sir, ang lakas nyo daw. Ilan? Wala pa yung sayo. Ilan taon na ba si Sir Carlo Gibb ngayon? 55 na. 55 na po. Okay, 55. So, 56 tong March. parang mas matanda lang kayo siguro ng 2 taon kay Sir Placido Valdez, Oo. So, sir, kumusta ang Marlboro Tour years, no? Kailan ba kayo nagsimula sa Marlboro Tour?
1988. 1988. So talagang kasabahay ni Sir Placido. Ay, 1989 pala si Sir Placido Valdez, ano? 89. Kasama nila ni Renato Dolosa. So, by the way, itong si Sir Carlo Geb, a native of Bagabag, Nueva Vizcaya, ay kasabayan po siya nila Henry Domingo, Renato Dolosa, Carlo Geb, ay si Juancho Bumagat, at mga iba pang mga kilalang riders, ano? Like itong si Valeriano Valdez during the Marlboro Tour era. Sir, kumusta po ang pagiging kampiyon 93-94? Kumusta po ang ano doon? Pakikibakan nyo doon sa 93-94? Okay lang naman. At balita ko sir, nung 94 ano, medyo talagang mabigat ang labanan nyo ni Placido Valdez no? At nabalitaan natin na nakakuha nyo o nakupo nyo ang kanyang ng kampyonato ng 94 simula nung penultimate stage dito sa Baguio City, tama po ba? Oo, tama po. Ano po ba ang nangyari? Nakabuntot lang po ba kayo kay Placido Valdez during that time? Dito sa may Baguio General Hospital? Hindi, nung breakaway siya mag-isa. Pagkatapos nung dito na sa Kinon, doon po naputan sa may hospital slide. Crucial pa ho, marami nag-overheat doon talagang matarik nga doon. Sa penultimate stage na yon, ilan pong oras ang lamang or minutong lamang overall ni Placido Valdez no? Hindi ko na matandaan. Pero sa palagay ko siguro sir maikli lang sapagkat kaagad-agad nyo after that penultimate stage kayo na yata nag-overall, tama po ba? Tama. Okay. So 94 yon. Sa 93 sir tayo, sino pinakamatindi yung kalaban nun? Given na nandyan din si Renato Dolosa na aspiring for a back-to-back champion. Sila, Renato Dolosa, Placido Valdez. Yan po talaga pinakamatitindi. Yan dalawa. Yan dalawa po na yan. Naging threat po talaga na masasabi yung dalawang ito. O yun talaga mga kalaban ko nung 90s. Sila Placido Dolosa, yun lang Talos tatlo lang kami mangga. Bukod sa pagiging climber just like your townmate Domingo Kilban, ay ano bang klaseng or tipo ng rider itong si Carlo Geb? May video may na rin sa akin. Sprinter din ba? Time trialist? Nandun lahat. O magaling talagang pumanay? Nandun na, dapat magaling ka rin sa individual at saka sa paka, ahon, para makapag-champion ka. Sa mga napapanood nyo po mga video streaming ng mga cycling ngayon like Ronda and Le Tour, sa tingin nyo po, wala pa rin makakaano sa pagiging rugged ng Marlboro Tour pagdating sa mga events ng kanilang mga ruta? Given na rough road nung araw, no? Mas mahirap nung Marlboro Tour kasi yung mga ruta nung talagang mga rough road, lubak-lubak at saka mas yung mga lap mas mahaba. Yun nga po. So, ano po mas kinakatakutan nyo noon bukod sa mga flat? Ano mas kinakatakutan yung stage noon? Anong probinsya ang medyo mas mahirap noon? Kasi sa aking palagay, no, nauulit-ulit din naman yung sa mga edisyon ng Marlboro Tour, ano? So, anong mga probinsya ang pinakamahirap na ruta noon, mga panahon na yon? Lalo na hindi pa yata simento. Sa nun, sa Patapat yung pinakamahirap. Patapat kasi yung mga raport, yung mga raport pa. Saan po kayong malapit na nagkakaproblema? Sa flat, sa aksidente, or naging problema nyo before? Sa mga flat lang ganun. Yung usual lang, ano? At sa pamilya nyo, mga Gieb, sino po bang kanino nyo po naman ang pagiging siklista? Wala. Sa inyo po nagsimula muna, no? Sino po naging idolo nyo nung mga Tour of Luzon era? Sila Lopo Alabat saka si Laya. Eddie Laya.
So, Dwayne Entertainment, ladies and gentlemen, once again, si Mr. Carlo Gieb ay isa sa mga naging back-to-back champion sa Pilipinas. Mula nung itong si Antonio Arzala, no? Manila to Vigan, then Turok Luzon, 55 to 56. At nandyan din sila Cornelio Padilla at marami pang ibang riders dito sa mga nagdaang contemporary Philippine professional cycling. Parang may mga yung kapatid ko dito sa Lona La Union at saka yung misis ko tapos alam sa pumunta rin nung nanood ng kwan saka sa mga anak ko dyan sa Tabagabag na iwan. So once again here on Dwayne Entertainment YouTube channel, the back-to-back champion of Marlboro Tour 93-94 and Eagle, the former Eagle of the Mountain of the same cycling spectacle, Mr. Carlo Gieb. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Honda Pilipinas 2020.